Ayo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. We have a viewer na nanood ng videos ko tungkol sa counter steering. At meron siyang question dahil sa pakiramdam daw niya, hindi daw niya magawa ng tama. Sabi niya, baka daw mali yung tinuturo ko. But anyway, sabi ko sa kanya, mag-send siya ng video sa akin. Hindi daw niya magagawa. Pero nakapag-take siya ng picture. Paano kaya nakapag-take ng picture pero hindi siya makapag-send ng video? At as yun, ang request niya is wag ko na lang daw gamitin sa videos ko yung picture niya. So, irespeto natin yun. So, sabi niya, hindi daw niya nararamdaman na nagagawa niya ng tama kasi daw talagang nakakalito ang counter steering. Sabi ko sa kanya, kung inunawa mo yung videos na ginawa ko, ang bottom line ng counter steering is even if we know it or not, even if we believe it or not, kung marunong kang mag-ride ng two wheels, nagka-counter steering ka na. And that is based on science and physics. Kahit hindi mo alam, kahit ayaw mo paniwalaan, kahit hindi ka, basta it's based on science, it's based on physics, kahit hindi mo alam, kahit hindi mo pinaniniwalaan, nagka-counter steering ka na. Basta't marunong kang mag-ride ng two wheels. Motor man yan, bisikleta man yan, o kung anumang two-wheel vehicle yan. Okay? Now, siguro magfo-focus yung sagot ko dun sa nakita kong evidence from her, yung sa kung ano yung ginagawa niya. At yun ay may patungkol sa kanyang body position. Okay? So before we get to the answer kung bakit hindi niya parang nararamdaman na nagwo-work yung counter steering, i-describe muna uli natin ang counter steering. Basic refresher lang. Okay? So, if we want to go left, we push the left handlebar forward. Okay? Hindi downward, hindi downward, hindi upward, forward. Forward. Okay? If we want to go left. So, hindi ko na di-discuss yung right kasi it's the same thing. If you want to go right, just push right. Okay? Focus on the left side. If I push left, tumuturo yung gulong sa kanan. Marami nga naman ang malilito. Eh bakit yan pupunta sa kaliwa ay yung gulong nakaturo sa kanan. So, based on science and based on physics, kapag itinulak mo yung left handlebar, iikot yung gulong pa kanan, it will make the bike unstable. At yung pagiging unstable na yon, magse-self-correct yung motor, yung two wheels, okay? Dahil dun sa design ng kanyang rate, ng kanyang, ayoko masyado maging technical eh, but because of the design of the motorcycle, it will correct itself. Kapag tinulak mo tong left handlebar forward, pumihit pa kanan yung gulong, the bike will be unstable, it will correct itself, it will lean to the left. Okay? Ulitin lang natin. If you push the left handlebar forward, tumingin yung gulong sa kanan, it will make the bike unstable, it will initiate a lean to the left. So pag ginawa ko to, the bike will lean left. Okay, so how do we turn a motorcycle? We lean the motorcycle. So if I lean left, the bike will go left. So again, counter steering. If you want to go left, you have to push the left handlebar forward because it will destabilize the bike, make the bike unstable. It will initiate leaning to the left. Pagkatapos ng ma-initiate yung lean to the left, yung motor mismo ang magse-self-correct. The bike, the front tire will now face yung right, yung tamang direction ng turn, yung left corner. So ang tanong ngayon, kung gano'n naman pala, bakit hindi na lang natin ituro sa kaliwa yung gulong, tapos i-lean natin yung motor para mag-left turn? Marami nang muntik mamatay sa ganyang technique. Okay, ito.
Kapag itinuro mo yung gulong sa kaliwa, kasi you want to go left, ano yung nangyari dyan yan? Di ba parang effectively you are pushing the right handlebar forward, kaya tumingin sa kaliwa yung, ano mangyari dyan? It will not go to the left kasi it will initiate a lean to the right. Okay, ito. So kung ang mangyayari dyan is, atas na lang natin. Kung ang mangyayari dyan ay gusto kong kumaliwa, ituturo ko yung gulong sa kaliwa. And because of counter steering, the bike will initiate a lean to the right. Ang mangyayari dyan, yung katawan ko, yung pagkatao ko, titimbangin ko yung motor. Uy! Gusto kong kumaliwa, ba't ako kumakanan? Ngayon, ililin ko ngayon yung motor. Pag nilin ko yung motor, tapos nakapilot ng ganyan yung pakaliwa, yung gulong, ililin ko pa sa kaliwa. Delikado yan. Kasi pwede akong mag-wash out. Lalo na, remember, I am trying to do this while doing maybe 30-40 kilometers per hour. Okay? Walang problema kung halimbawang nasa parking lot nasa parking lot, madaling magbalanse. Okay? Madaling laruin ang balanse sa parking lot. Kung mabagal ka lang, madaling magbalanse. But remember, counter steering works on all speeds. Low speed, medium speed, high speed, napatunayan na yan ng science saka ng physics. Kahit sa low speed, nagka-counter steer pa rin tayo. Yun nga lang, ang epekto ng counter steering sa low speed, madaling i-manage. Kaya halimbawa gusto kong kumaliwa sa low speed at itinuro ko yung gulong sa kaliwa, medyo nag-lean to the right dahil epekto ng counter steering, kayang-kaya ko yung balansehin using counter weight. Counter weight, madali. Hindi mo mararamdaman. Kaya meron nagsasabi na parang hindi naman gumagana ang counter steering sa low speed. Pero that's wrong. Napatunayan na yan ng science at ng physics. Okay? So, let's go back to yung normal speed. 30 kph, 40 kph, 50 kph in a corner. Kung gagawin ko yung mali, ipipilot ko yung gulong pakaliwa because I want to go left. Ang mangyayari yung motor, ang tendency niya ay mag-lean to the right. Pepwersahin ko ngayon na mag-lean to the left. Nakapilot yung gulong ko, low side yan. Malaki ang tendency na mag-low side yan kasi magdadrag yung front wheel, magko-correct yan papaganon. Pag nag-correct yan papaganon habang naka-lean, nag-correct yan, mawawalan ako ng balanse, papa-counterweight ako, low side. Okay? So, counter steering, if I want to go to the left, I will push the left handlebar forward para tumuro yung gulong sa kanan para maging unstable yung motor. Kasi pag naging unstable siya, it will correct itself by leaning to the left. When it leans to the left, the front tire will now face the left side. Now, I am cornering to the left. Ang nakita kong problema dun sa viewer natin is nung siya ay nag-push left, ang ginawa niya ganito. Push left. Yun. Ang nangyari, nag-push siya ng left handlebar forward, tumuro yung gulong pa kanan, nag-initiate ngayon ng lean to correct the motorcycle, nag-start ngayon mag-cornering yung motor, pero siya, siguro dahil natakot, ang ginawa niya, nag-counterweight. Uy! Ginanon niya. So ngayon, ang magiging senaryo natin, yan o. Sakay ako ha. Ang magiging senaryo natin ngayon is dahil natakot siya, uy, teka muna, kinakabahan ako, ba't ganito nangyari? Naglalaban ngayon yung motor at yung sarili mo. Yung motor, sumusunod sa inputs mo. Ang input mo is counter steer to the left. So yung motor pupunta sa kaliwa. Tama naman yung ginawa mo. Yun nga lang, natakot ka. So, iniisip mo na madidisgrasya ka, nag-counterweight ka ngayon. Eh tumatakbo ka ng 40 kilometers per hour, 50 kilometers per hour. Okay lang to. Kung magaling kang magbalanse, ma-maintain mo to. Pwede to. Eh paano kung baguhan ka pa nga lang?
nag-aaral ka pa nga lang ng counter steering eh. So ito, nakakagulat to. Pag nangyari to, magugulat ka. Ang mangyayari, ano mangyayari? Mapapapreno ka. Kasi papasok yung motor sa kaliwa eh. Mapapapreno ka. Pepreno ka na naka-counterweight, tas naka-counter steer. Sesemplang ka talaga nito. Kung hindi ka man sesemplang na to, magugulat ka nito kasi magaganon yung motor mo. So, ang tip ko for counter steering is commit to the turn. Sabi nga nila, lapit tayo. Masakit ng gout ko. Okay. Commit. Yeah. Commit yourself and your motorcycle to the turn. Ito yung left turn, nandiyan na yung left turn. Alam ko yung gagawin ko. Meron na akong knowledge on how counter steering works. Yung skills ko naman ngayon, push, left. Kaya ko na, di ba? Alright. Yung attitude ko naman, mag-commit na ako. If I push left on the left handlebar, alam kong I want to go left. Alam ko how counter steering works. Alam ko na kapag nangyari to, alam ko na mag-i-initiate ng lean to the left yung motor. So, i-anticipate ko na yun. Sabayan ko na ng body position. Dalawang pwede yan. So, I can do neutral body position. So, that ito, the demo ko. I want to go to the left. I will push the left handlebar. Nag-initiate yung lean. Sasabayan ko lang yung angulo ng motor. Yan. So, hihilig lang ako kasabay ng motor. Hindi ako gumalaw. Now, I am cornering on the left. Or, gagamitan ko ng kaunting bias, moving my weight or moving my upper body inside. Okay? Inside the turn or inside the corner. So, ganito yan. Coming from the straight, I will push the left handlebar forward, nag-initiate yung lean. Sasabayan ko ng hilig ng kaunti. Okay? Ayan. I-commit ko na yung sarili ko dun sa turn. Kasi I want to go left eh. If I want to go left, naiintindihan ko kung paano gumagana ang counter steering. Kapag ginawa ko yung inputs, alam ko na it will initiate a lean. I will lean with the bike. Now, it takes a lot of practice para yung pakiramdam mo masasanay dun sa pakiramdam kung ano yung nangyayari kapag ginagawa mo ng tama yung skills. Ang problema kasi marami sa atin ang akala nila meron silang skills pero yung attitude naman nila hindi naman naka-align dun sa skills na alam nila. So it takes KSA, okay, your knowledge. So sana tama yung knowledge na meron tayo, skills, so yun yung proper riding skills, and yung attitude. So meron tayong good attitude sa riding. So again, dun sa viewer natin na nagtanong nito, huwag kang matakot dun sa reaction ng bike mo because again, sabi ko nga kanina, yung inputs mo tama, 'di ba? You want to go left, you push forward on the left handlebar. That's very good. That's very nice. Yung nga lang, sa tingin ko natakot ka. Nung humilig yung motor, kasi very responsive eh. Kapag nagka-counter steering, very responsive yung motor. Matutuwa ka talaga eh. Yun nga lang, natakot siguro yung viewer natin. Kaya nag-counterweight siya. Naitulak niya yung motor pababa. So ngayon, natakot siya, nawalan siya ng giya. Kaya ang pakiramdam niya, hindi gumagana yung counter steer kasi ini-initiate pa lang niya yung counter steer, binabago na niya, binabawi na niya yung motor. So hindi niya nakukuha yung corner. Kasi iniisip niya ngayon na parang hindi ko ata nagagawa ng tama or baka hindi na ituro ng tama yung counter steering. Again, counter steering, it's very simple. If you want to go to the left, you have to push the you have to push the left handlebar forward to initiate the lean to the left so that you go left. Yun lang yun. Okay? You will appreciate it kung mapapractice ninyo. And I recommend practice responsibly. Kung sa public roads yan, responsible speeds. Kung sa private roads, ganun pa rin, slowly but surely, i-develop nyo yung skill. Counter steering is
a very good skill to have. At katulad nga ng napatunayan na ng science and physics, even if you don't know it, even if you don't believe in it, basta't nagmumotor ka, nagka-counter steer ka na, hindi mo lang alam na ginagawa mo na pala. And it's better na dapat matutunan mo na ganun pala yun, so that you can deliberately use counter steering for your riding. And I'm telling you right now, it's the best feeling sa riding when you are doing yung proper riding skills and you get the results you want from your bike. It's the best cornering feeling pag nag-counter steer ka na into a corner and yung motor mo humilig, tapos ramdam mo it's yung sabi nga nila, carving corners. Oh my god. Ang sarap ng hindi mo na kinakailangang ibuka ang tuhod mo, hindi mo na kinakailangang i-heel, ilawit ang puwit mo. No. You just have to go with your motorcycle, lean with your motorcycle, counter steer to the corner. My god, ang sarap ng pakiramdam when you do it right, when you do it properly. Whew! Sarap. Sobrang sarap. Now, may mga levels of counter steering. But siguro gawan na lang natin ng other videos yun. For now, again, I will leave you with that. Counter steering. Huwag kayong matakot. Commit yourself to the turn. Okay? Commit yourself to the corner. If you want to go left, then go left. Okay? Use proper riding skills. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.